وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد, sa lahat po ng mga estudyante na nag-aaral po sa Special Arabic Class for Beginners, sa lahat po ng nais matutong magsulat at magbasa sa wikang Arabic, I welcome po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nakuha na po natin sa lesson 1 sa ating pag-aaral ay nag-umpisa po tayo kung ilan ang Arabic alphabet. At sinabi natin at napag-aralan natin, napag-alaman natin na ang Arabic alphabet, mga letra na ginagamit natin sa wikang Arabic ay binubuo ng 28 letra. At lahat po ng ito ay nag-umpisa sa letrang alif at nagtatapos sa letrang ya. At napag-alaman rin po natin ang tinatawag na mga harakat or mga patinig na ginagamit natin or mga vowels na ginagamit natin sa wikang Arabic. Ang una po roon ay ang tinatawag na fatha, pangalawa po ay kasra, pangatlo ay dhammah. At ang fatha po, ang kanyang katumbas sa wikang Tagalog ay a, at ang kasra naman ay i, at ang dhammah ay o. So iyon po ang mga napag-aralan natin. Kasunod po doon ay napag-aralan din po natin kung paano tayo magbasa. Nag-umpisa po tayong magsanay. Nagkaroon po tayo ng pagsasanay, part 1. At kung hindi po ako nagkakamali ay doon po iyon sa ating pangalawa or pangatlong aralin. At natutunan po natin doon kung paano po tayo magbasa ng katinig letra sa wikang Arabic na may kasamang patinig. Ibig sabihin ay iyong letra sa wikang Arabic na may kasamang vowel. So napag-aralan po natin iyon, bawat isa sa mga vowel, bawat isa sa mga letra sa mga katinig Arabic alphabet ay inumpisan po natin sa alif at nagtapos po tayo sa ya. Nilagyan po natin ito ng fatha, nilagyan din po natin ng kasra, nilagyan din po natin ng dhamma. Paano po sila bigkasin? Kasunod po doon ay napag-aralan din po natin kung paano isulat ang mga katinig, mga letra or Arabic alphabet, kung paano po sila isulat kapag sila po ay nakalagay sa simula, umpisa ng isang ng isang salita, ng isang word, at kung paano po natin sila isulat kapag sila po ay nasa gitna ng isang salita, at kung ano po ang kanilang mga hugis, ano po ang kanilang mga anyo kung sila po ay nakalagay sa dulo ng isang salita. So, kung inyo pong matatandaan, sa ating lesson 4, pang-apat natin na aralin ay meron po tayong part 1, meron din po tayong part 2. So, ang part 1 po natin, sa ating pang-apat na aralin, sa ating lesson 4, sa ating part 1, ay natapos po natin ang mga hugis, mga anyo ng Arabic alphabet mula sa letrang alif hanggang sa letrang ghain. Okay? So mula sa alif hanggang sa letrang ghain, lahat po ng ito ay binubuo ng 19 na letra. At napag-alaman po natin mula sa lesson 4, part 1, kung paano po isulat ang alif hanggang sa ain, kung paano po sila isulat kapag sila ay nakalagay sa simula ng isang salita, at kapag sila po ay nakalagay sa gitna ng isang salita, at kapag sila po ay nasa dulo ng isang salita, kung ano po ang kanilang mga anyo, ano po ang kanilang mga hugis. Lahat po ng iyon ay napag-aralan po natin, alhamdulillah.
So mula po sa letrang alif at letrang papunta po sa letrang ghain, ito po ay 11 na letra. So ito po makikita po natin dito. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Kung atin pong makikita, pagmasdan po natin ang lahat ng letrang ito, nag-uumpisa po sa letrang alif at hanggang sa letrang ghain. So lahat po ng mga letrang ito, mga katinig na ito, Arabic alphabet, ay binubuo ng 11 na letra. So sabi po natin sa wikang Arabic, ang gamit po natin ay mula sa letrang alif hanggang sa letrang ya. Ang tawag po sa kanila ay huruful hijaiyah. Okay? So mula sa letrang alif hanggang sa letrang ya. So sa part 1 po ng ating lesson 4 ay natapos lang po natin ang 11 na letra. At ito po ang makikita natin sa ating mga screen. Nagsisimula po sa alif at nagtatapos po sa letrang ghain. Okay? Kung bibilangin po natin ang lahat ng ito ay 11 na letra. So kung 28 ang letra natin, ang Arabic alphabet, ibig sabihin nakuha na po natin ang 11, mayroon na lang pong natitirang 9 na letra. At iyon po ang napag-aralan natin sa lesson 4 part 2. Nagsimula po tayo sa letrang fa. Okay? Ang letrang ito po ay ito po ang kasunod ng ghain. Okay? Mula sa alif hanggang sa ghain, ang kasunod po ng ghain ay letrang fa. Kaya sa part 2 ng ating lesson 4 ay nag-umpisa po tayo sa letrang fa hanggang sa dulo ng huruful hijaiyah, hanggang sa matapos po natin ang Arabic alphabet. At ang kanya pong pinakahuling letra ay ang letrang ya. Okay? Ang letrang ya po, ito po ang pang 28 letra sa wikang Arabic. Ngunit sa ating lesson 4, sapagkat tayo po ay tao lamang, nakakalimot or meron po tayong nakaligtaan. Okay? Meron po akong nakaligtaan na letra at iyon po ang pang 22 letra sa Arabic alphabet at iyon po ang letrang kaf. Okay? Ito po ang letrang kaf. Siya po ay iyon po ang letrang kaf. Siya po ay pang 22 letra sa wikang Arabic at ang katumbas niya pong letra sa wikang Ingles ay letter K. Okay? So ang kaf, ang kasunod po ng fa ay qaf at kasunod po nun ay kaf. Okay? So dito po nakuha natin ang 11. Ito po ang pang 20 letra sa wikang Arabic. Ang kasunod niya po ay qaf. Okay? Ang kasunod niya ay qaf at iyon po ang pang 21 at ito po ang pang 22 letra sa wikang Arabic. Ito po ang kaf. Okay? So mula po sa letrang fa, hanggang sa letrang ya ay 9 na letra po lahat. Okay? Ngunit meron po akong nakaligtaan at iyon po ang letrang kaf. So kung inyo pong mapapansin dito po sa ating screen, mula po sa fa hanggang sa letrang ya ay binubuo po iyan ng 9 na letra. Makikita po natin dito. Fa, nag-uumpisa po sa fa. Fa ang pang 12 letra. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Okay? 9 na letra po iyon lahat. O, kung makikita po natin, nag-uumpisa po sa fa, qaf, kaf. Okay? Ito po ang letra ng qaf. Siya po ay pang 21. At ang kaf, siya po yung pang 22. At iyan po ang letrang nakaligtaan po natin sa ating lesson 4 part 2. Okay? Kaya naman po ay idinagdag ko po siya sa araw na ito bago po tayo mag-umpisa sa lesson 5. Okay? So ang nakaligtaan po natin ay pang 22 letra at iyon po ang letrang kaf na ang kanyang katumbas sa wikang Ingles ay letter K. Okay? So nakaligtaan po natin siya, kaya ngayon po natin isusulat kung ano po ang kanyang anyo, ano po ang kanyang hugis kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang word or salita or kalima sa wikang Arabic
At ano po ang kanyang hugis kapag siya po ay nakalagay sa gitna? At ano naman po ang kanyang hugis or anyo kapag siya ay nakalagay sa dulo ng isang salita? Okay. So ito po ang kanyang original na anyo ng letrang kaf. Ito po ang kanyang original na anyo. Kapag siya po ay nakalagay sa simula or umpisa ng isang salita or ng isang word or kalima, ay ganito po natin siya isulat. Okay? Ito po ang kanyang hugis or larawan kapag siya po ay nasa simula ng isang salita. Okay? Aalisin na po natin ito at ganito na po ang kanyang larawan. At ito po ay nangangahulugan na mayroon pong durugtong sa kanya. Okay? Sapagkat siya po ay nakalagay sa simula ng isang salita. Kapag siya naman po ay nakalagay sa gitna ng isang salita, okay? At kapag siya po ay nakalagay sa gitna, ay ganito po ang kanyang hugis or larawan or anyo. So ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ito po ay nangangahulugan, ang linyang ito po ay nangangahulugan na mayroon pa pong letrang durugtong sa kanya. Okay? So ito po ang kanyang hugis or anyo, larawan kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang kalima, gitna ng isang word or gitna ng isang salita. At ito naman po ang kanyang larawan kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang pangungusap, ng isang salita or ng isang kalima or ng isang word. Okay? Ganito po ang kanyang hugis. Mapapansin po natin na ang linyang ito po ay nangangahulugan na mayroon pong nauna sa kanyang letra, at ibabalik na po natin siya kung ano po ang kanyang original na anyo, sapagkat siya po ngayon ay nakalagay na po sa dulo ng isang kalima. Okay. So ganito po ang kanyang original na anyo kapag walang nakarugtong sa kanya. Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa simula ng isang salita, kapag siya po ay nasa gitna ng isang salita, at kapag siya po ay nasa dulo ng isang salita. At ngayon po inshallah subhanahu wa ta'ala ay nalaman na po natin kung ano ang mga hugis, larawan ng letrang kaf. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa araw po na ito ang ating aralin ay nandito na po tayo sa panglimang aralin. Okay? Alhamdulillah, natapos na po natin ang lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, part 1 and part 2. Ngayon po ay dito po tayo sa lesson 5. At ang lesson 5 po natin ay pagsasanay. Okay? Pagsasanay part 2. Meron po tayong unang pagsasanay, kung inyo pong matatandaan. Ang unang pagsasanay po natin ay nagsanay po tayo, or ang pagsasanay po ay kung sa wikang Arabic ang tawag po sa kanya ay tadrib. Okay, tadrib or exercises, tadribat. Okay, sa wikang Arabic po ang tawag ng pagsasanay ay tadrib or tamrin. Okay, ibig sabihin magsasanay po tayo, ipapractice po natin, i-apply po natin kung ano ang ating nalaman. Okay, ano po ang mga nalaman natin sa mga nakaraang mga aralin. Sa lesson po na ito ay i-apply po natin kung natuto ba talaga tayo, kung ano ang ating mga natutunan. Okay, or kung mayroon nga ba talaga tayong natutunan. So dito po natin malalaman kung nag-improve po ba tayo sa ating pag-aaral sa wikang Arabic. Okay, maging pagbasa man ito or pagsulat. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala, ngayon po sa lesson 5 natin ay part 2 ng ating pagsasanay. Ang part 1 po ng ating pagsasanay ay nagsanay po tayo kung paano natin basahin ang bawat katinig sa wikang Arabic na may halong patinig. Okay? So, sa unang pagsasanay po natin ay tig-iisang letra lang po ang ating ginamit. Isang letra, halimbawa po ang letrang alif, kung siya po ay lalagyan ng patinig. Halimbawa po kapag siya po ay may fatha, paano po siya bigkasin? Kapag siya po ay may kasra, paano po siya bigkasin? At kapag siya naman po ay may dhamma, paano po siya bigkasin? Ganon din po sa letrang ba, ta, tha, hanggang sa dulo ng Arabic alphabet, hanggang sa letrang ya. Okay. Sa unang pagsasanay po natin ay tig-iisang letra po ang ating ginamit.
Ngayon, sapagkat natapos na po natin ang Lesson 4, Part 1 and Part 2, nalaman na po natin kung paano isulat ang bawat letra mula sa letrang alif hanggang sa letrang ya. Nalaman na po natin kung paano sila isulat kapag sila po ay nakalagay sa umpisa, kapag sila ay nakalagay sa gitna, at kapag sila ay nakalagay sa dulo ng isang salita or ng isang word, okay, or ng isang kalima. So ngayon po, sapagkat alam na po natin kung paano sila isulat, ano po ang kanilang mga anyo, ano ang kanilang mga larawan, ano ang kanilang mga hugis kapag sila ay nasa simula, gitna, or sa dulo ng isang salita. So ngayon, magkakaroon po tayo ng pagsasanay part 2 sa ating lesson 5, at ang gagawin po natin sa araw na ito, sasanayin po natin ang ating mga sarili kung paano po natin idudugtong-dugtong ang bawat letra. Okay? Ibig sabihin, ang isusulat na po natin sa araw na ito ay isang salita. Okay? Ang isusulat na po natin ay isang salita na binubuo ng mga katinig, mga letra sa wikang Arabic, at may kasama na din po itong mga patinig. Ibig sabihin po ay may kasamang mga vowels. Okay? So meron po tayong consonants which is katinig sa wikang Tagalog, at huruf sa wikang Arabic. At daragdagan po natin ito ng mga al-harakat or tinatawag na vowels or patinig sa wikang Tagalog. Okay. So sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, malalaman na po natin kung paano natin idudugtong-dugtong ang bawat letra, at makakasulat na po tayo ng isang salita na magkadugtong-dugtong na po sila, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kasama po ang kanilang mga harakat or vowels. So iyan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ngayon po ay uumpisa na po natin ang pagsasanay part 2. Okay. Bago po natin umpisahan ang ating pagsasanay, ay i-remind ko lang po ang bawat isa na sa Arabic alphabet, sa 28 letra na mula po sa letrang alif hanggang sa letrang ya, lahat po ng letrang iyan ay pwede po nating idugtong-dugtong, at maliban lang po sa 6 na letra. At ang 6 na letrang iyon po ay pwede po silang dumugtong, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan ng ibang letra. Okay? Pwede po silang makarugtong sa ibang letra, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? Ang 6 na letrang iyon po ay, ang unang letra ay ang letrang alif, pangalawa po ay letrang dal, pangatlo ay letrang zal, pangapat po ay letrang ra, at ang panglima naman po ay letrang zay, at ang pang-anim o ang panghuling letra na hindi po siya pwedeng dugtungan, yun po ang letrang waw. Okay? 6 na letra. Pwede po silang dumugtong, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? Kapag ibang letra po ang nauna sa kanila, ay pwede po nila iyong dugtungan. Ngunit kung halimbawa po ang nauna sa kanilang letra ay isa sa mga ito, ay hindi rin po nila pwedeng dugtungan, sapagkat ang 6 po na ito ay hindi po pwedeng dugtungan. Okay? Ngunit kung ngunit ang iba pang letra sa wikang Arabic, ang natitirang letra na 22 letra, ay pwede po nila iyong dugtungan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon po, bago rin po tayo mag-umpisa, ay i-review po muna natin ang bawat haraka or bawat vowel na ating nabanggit sa una nating mga aralin. Ang unang vowel po sa wikang Arabic ay ang tinatawag na fatha. Okay? Meron po tayong fatha, at ang fatha po ay ganito po siya isulat. Halimbawa po kung ito po ang katinig or ang consonant,
ay ilalagay po natin ang fatha sa ganitong larawan. Okay? Lalagyan lang po natin ng isang guhit sa itaas. Ganyan po, parang islanting po ang kanyang pagkasulat. At ang katumbas po niyan ay, ang katumbas po niyang vowel sa wikang Ingles ay A. Okay? Or A sa wikang Tagalog. Pangalawa po ay meron po tayong vowel na kasra. Meron po tayong kasra. Okay? At ang kasra, kung halimbawa po ito po ang letra, ang kasra ay isusulat po natin siya sa ibaba. Okay? Ganito din po ang kanyang larawan. At ang katumbas po nito sa wikang Ingles ay letter I. Okay? Or E. Okay? Vowel or patinig na E sa wikang Tagalog. At ang pangatlong vowel sa wikang Arabic ay tinatawag na dhamma. Okay? Tinatawag po itong dhamma. At paano po siya isulat? Kung halimbawa po ito po ang letra. Okay? Kung halimbawa po yan po ang letra, ay susulatan lang po natin ng maliit na waw. Okay? Parang hugis waw sa itaas ng letra. At ang katumbas po nito ay U. Okay? Ang katumbas po niya ay U sa wikang Tagalog or U sa wikang Ingles. Okay? So ito po ang tatlong patinig, tatlong vowels sa wikang Arabic. At kung halimbawa naman po ay ang letrang iyon ay gusto po nating gawing wala po siyang vowel, halimbawa po wala po siyang vowel, ay lalagyan lang po natin siya ng sukun. Okay? Tinatawag po na sukun. Halimbawa po kung ito po ang letra, okay? Halimbawa po kung yan po ang letra, ay maglalagay lang po tayo ng bilog sa circle or bilog sa itaas ng letra. Okay? So kung ganyan po ay ibig pong sabihin yan ay ang letrang iyan po ay walang vowel. Okay? Ang letrang iyan ay walang vowel. Ibig sabihin, bibigkasin lang po natin ang letrang iyon kung ano lang po ang kanyang tunog. Okay? Hindi po natin siya lalagyan ng A, hindi po natin lalagyan ng I or kasra, hindi rin po natin lalagyan ng dhamma or U. Okay? So kung ganito po, o bilog lang po ang nakasulat sa itaas ng isang harf or isang letra or katinig, consonant sa wikang Arabic, ay bibigyasin po natin siya kung ano po ang kanyang tunog. Okay? Halimbawa po, letrang ba. Okay? Halimbawa po, letrang ba. Kung lalagyan po natin ng sukun, ay B. Ganun lang po, B. Hindi po tayo magsasabing ba, B, or bu. Kung ano lang po ang kanyang tunog, B. Okay? Ganun po ang pagbigkas sa kanya. Halimbawa naman po ang letrang sin. Okay? Halimbawa ang letrang sin, okay, ganyan po. Kapag nilagyan po natin ng fatha sa kanyang itaas, ay magiging sa. Okay? Kung kasra naman po ang ating ilalagay, ay magiging si. At kung dhamma ang ating isusulat sa kanyang itaas, ay magiging su. Ngunit kung halimbawa po ay sukun lang po ang ating isusulat. Okay? Ibig sabihin ay kung ano lang po ang kanyang tunog. Okay? So ang pagbigas po sa kanya ay s. Okay? S. Ganyan lang po. So wala po siyang vowel. Okay? So kung walang vowel ay babalik po siya kung ano ang kanyang tunog. Yun lang po ang pagbigas sa kanya. Okay? So ngayon po ay uumpisahan po natin ang pagsasanay kung paano po natin idudugtong-dugtong ang mga letra sa wikang Arabic para makabuo po tayo ng isang salita. Naway bago po tayo magumpisa sa part 2 na pagsasanay, naway na isulat na po ninyo lahat ng mga mga hugis o larawan ng bawat letra mula sa alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad,
ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Naway lahat po ng letrang iyan ay naisulat na po ninyo sa inyong mga sulatan, inyong mga notebook, or kung saan man ninyo isinulat, ay naway nasulat na po ninyo ang lahat ng kanilang larawan, lahat ng kanilang hugis mula sa letrang alif hanggang sa letrang ya. Naway meron na po kayong mga kopya dyan kung ano po ang kanilang mga larawan kapag sila ay nasa umpisa, sa gitna at sa dulo ng isang salita, para mas maintindihan po natin ang aralin natin sa araw na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, so mag-uumpisa po tayo. Magbibigay po ako ng isang salita at isusulat ko po ito nang hindi po magkarugtong-dugtong, At after po niyan ay isusulat po natin kung ano ang kanilang larawan kapag sila ay nasa simula, at kapag sila ay nasa gitna, at kapag sila po ay nasa dulo ng isang salita. At pangatlo po, isusulat na po natin sila ng buo na may kasamang mga vowels, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, naway naisulat na po ninyo ang 6 na mga letrang ito, sapagkat aalisin ko po ito para magkasya po ang lahat ng ating isusulat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, maaari nyo po munang isulat ang 6 na letrang ito bago po tayo mag-umpisa, or pwede nyo pong i-pause muna ang video ito at isulat nyo po ang 6 na letra, ang alif, dal, zal, ra, zay, waw, bago po tayo mag-umpisang manood, or bago po natin ipagpatuloy ang video ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, ngayon po ay lahat na po meron po tayong mga kopya, at naisulat na po natin ang mga letra na pwedeng dumugtong ngunit hindi pwedeng dugtungan. Ngayon ay mag-uumpisa na po tayo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang una po nating isusulat ay ang word na kataba. Okay, kataba. Ito po ay nag-uumpisa sa kaf, at ang kanyang pangalawang letra ay ta, at ang pangatlo ay ba. Okay, at sabi po natin na ito po ay kataba. Okay, kataba, ibig sabihin na ang kanilang mga vowels ay a, at ito po ay fatha sa wikang Arabic. At sinabi po natin kanina na ang fatha ay ilalagay po natin sa itaas ng bawat letra. Okay, ka, ta, ba. Okay, ka, ta, ba. Okay, ang kanyang unang letra. Okay, ang kanyang unang letra ay kaf na may fatha kaya naging ka. Pangalawa, ta na may fatha kaya naging ta, at ba na may fatha kaya naging ba. Ka, ta, ba. Ka, ta, ba. Ngayon po, pagmasdan po natin ang bawat letra sa salitang ito. Ang pinakaunang letra ay letrang kaf. Ang gawin po ninyo ay tingnan nyo po ang inyong mga kodigo kung ano po ang hugis ng kaf kapag siya po ay nakalagay sa umpisa, sa simula ng isang salita. Okay? So kung ano po ang kung saan po siya nakalagay na posisyon, ay ganon din po ang anyo or larawan na isusulat natin. Dito po sa salitang ito ay siya po ay nasa simula ng isang salita, kaya ang isusulat po natin sa ibaba
ay kung ano po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa simula ng isang salita. Okay. So ganito po ang hugis ng kaf kapag siya po ay nasa sa simula ng isang salita. Okay? Ganyan po ang kanyang hugis. At ang ta, kapag siya po ay nasa gitna, ay ganito po ang kanyang hugis. Ganyan po. At may dalawang tuldok. Nangangahulugan po ito na may nauna sa kanya. Okay? At ito po ay nananatiling bukas. Okay? Sapagkat mayroon pong durugtong sa kanya. Pangatlo, ang ba. Paano nga ba natin isulat ang ba kapag siya ay nasa dulo ng isang salita? Okay. Kapag siya po ay nasa dulo, ay ganyan po ang kanyang anyo. Okay? Mayroon po siyang ganyan. Nangahulugan po na may nauna sa kanya at ibabalik na po natin siyang ganyan. I-close na po natin, isasara na po natin sapagkat siya po ay nasa dulo. Ibig sabihin ay wala na pong durugtong sa kanya. Okay? At lalagyan po natin ng tuldok sa kanyang ibaba. Okay? So ganito po ang kaf kapag siya ay nasa simula, ang ta kapag siya ay nasa gitna, at ang ba kapag siya ay nasa dulo. At after po niyan ay wag po nating kaligtaang isulat ang kanilang mga vowels. Okay? Ka, ta, ba. Okay. Gagayahin lang po natin kung ano ang mga vowels na nakalagay dito ng sa sitwasyong hindi pa po sila magkadugtong-dugtong. Gagayahin lang po natin dito sa ibaba. So lahat po ng ito ay fatha, sa taas po lahat isusulat. Kaya naman po sa taas po natin lahat isinusulat ang pangalawang larawan. Okay. Ngayon po, ganito po ang kanyang ang kaf, ganito po siya isulat sa simula, at ang ta ay sa gitna, ganito po ang kanyang hugis, at ang ba, ganito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa dulo ng isang salita. Ito po ay mga hugis po muna nila, mga anyo nila kapag sila ay sa umpisa, sa gitna at sa dulo, ngunit hindi po natin sila ipinagdugtong-dugtong. Okay. Sa pangatlong larawan ay idudugtong na po natin silang lahat. Okay. So ang kaf ay ganito po ang kanyang umpisa. So ito po ang kanilang final. Okay? So ang kaf, ganyan po siya isulat kapag siya ay nasa umpisa. At ang ta, ibig sabihin po dito ay open siya, kaya idudugtong na po natin ang open na iyan. Okay? So mag-umpisa po tayo dito. So idudugtong na po natin ang open ng ta. At ganyan po siya. Okay? At lagyan po natin ng tuldok. At ang natira na lamang po ay ang letrang ba. So open po siya dito, idudugtong din po natin ang open ng ba. Okay? Idudugtong po natin ang kanyang open at isusulat na po natin ang ba kung paano siya isulat sa dulo. At huwag pong kaligtaan ang bawat vowels or patinig or tinatawag na harakat sa wikang Arabic. Ka, ta, ba. Okay? So ito po ang ating step 1. Ito po ay magiging step 1 po natin. At ito po ang step 2. Ito po ay step 2 at ito po ang step 3 or final step. Okay? Okay? Ito po ang step 1. Step 1 po ay ang kanilang mga original na anyo. Kasama po ang kanilang mga vowels. Okay? Step 2, isusulat po muna natin ang kanilang mga hugis kung paano po sila isusulat sa umpisa, sa gitna at sa dulo. At ang final step ay idudugtong-dugtong na po natin sila base sa kanilang mga kinalalagyan at base din po sa kanilang mga anyo. So ganun po ang ito po ang kanilang final step. So ito po ang pinakauna. Kapag hindi po sila magkarugtong-dugtong ay ganito po siya isulat, ang ka, ta, ba. At ang final po kapag idudugtong-dugtong na po natin sila ay ito na po ang kanyang resulta. Okay? Kataba kapag hindi po magkadugtong-dugtong. Kapag nagkadugtong-dugtong na po sila ay ganito po ang kanyang larawan. Okay? Kataba. Kataba. Okay? Ka, ta, ba. Pangalawa, ka, ta, ba.
nakasulat ang kanilang mga anyo, ngunit hindi pa sila magkarugtong. Pangatlo ay ito po ang final, kataba. Okay, so kung babasahin natin, kataba. Kung ididiretso natin ang pagbasa sa kanya ay kataba. Okay, pangalawa, kataba. Kung atin pong ididiretso ang pagbasa sa kanya o ang pagbigkas sa kanya ay kataba. Okay, so ganito na po ang kanyang kalalabasan. Okay, naway tama rin po ang inyong mga isinulat, okay, sa inyong mga notebook or kung saan man kayo nagsusulat na papel. Okay, so ang gagawin nyo po ngayon po ay magbibigay na naman po tayo ng ibang word, inshallah subhanahu wa ta'ala, ibang salita. Maglalagay din po tayo ng step 1 at kayo na po ang sasagot. Okay, kayo po ang sasagot sa step 2. Ang gagawin po ninyo, bawat word po na isusulat ko sa step 1, after ko pong isulat ang word, ay ipopost po ninyo ang video at isusulat po ninyo ang step 2 at isusulat po ninyo ang final step. Kapag natapos na po ninyo ang step 2 at step 3 or final step, ay pwede nyo pong i-play ang video ito at tingnan nyo po, ikumpara nyo po ang inyong sagot sa aking sinulat kung tama po ba ang inyong mga kasagutan. Okay? Kung tama po ba or kung mali ay itama nyo na lang po. Okay? So ganun po ang ating gagawin inshallah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang unang word natin sa araw na ito at ang kasunod po niya. Okay. Ito po ang kanyang kasunod. Sa araw na ito ay magbibigay lang po tayo ng 5 salita. Okay? 5 salita lang po muna at daragdagan po natin siya sa mga susunod na aralin. At ang 5 salitang ito po ay binubuo po muna ng tig-tatlong letra po muna. Okay? Mag-uumpisa po muna tayo sa tig-tatlong letra. Kasunod po nun ay mag-uumpisa po tayo sa 4 na letra, 5 letra, 6 na letra, at ang susunod po sa kanya. Okay. Ang pangalawang salita na isusulat natin ay rajulun. Yung kanina pala po ay kataba. Ang kanyang maana ay nagsulat. Okay, nagsulat. Kataba, nagsulat. Ibig sabihin ay tapos na pong magsulat. Past tense po ang word na iyon. Action word at past tense. Pangalawa po ay okay. Okay, meron po tayong ra, jim, lam. Okay? Papalitan po muna natin ang word na ito. Ang ipapalit po natin sa kanya ay dakhala. Okay? Papalit po natin ay okay. Mapapansin po ninyo ay 3 letra din po. Ang nauna ay letrang dal at meron po silang mga vowels na fatha. Okay? Dal na may fatha, da. Kasunod po ay kha. Kha na may fatha, kha. At ang lam na may fatha ay la. Da, kha, la. Dakhala. Okay? Ang gagawin po ninyo ngayon ay ipopost po ninyo muna ang video ito at isusulat po ninyo sa step 2 kung ano, halimbawa po ganito po ay dal, siya po ang nauna. Kung ano po ang kanyang hugis kapag siya po ay nasa simula, isulat po ninyo dito. At ang kha, ano po ang kanyang larawan kapag siya ay nasa gitna. At ang lam, ano po ang kanyang larawan kapag siya ay nasa dulo. After po niya, naisulat po ninyo sa final step, idugtong-dugtong na po ninyo. Okay? Sa step 2, kung ano po ang kanilang mga larawan. Step 3 ay magkadugtong na po sila insyaallah subhanahu wa ta'ala. So pwede nyo pong i-post muna ang video ito at
isulat niyo po ang inyong mga kasagutan. Pagkatapos po noon ay kumpara po ninyo ang inyong mga kasagutan sa aking isasagot insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kung tapos na po kayong magsulat ng step 2 at final step ay ito po ang tamang kasagutan. Okay? Ang dal, kapag siya po ay nasa umpisa, ay ganito po ang kanyang larawan. Okay? Pareho lang po ang kanyang larawan kapag siya ay nasa umpisa. Okay, ganyan din po. At ang pangalawa ay kha. Ang mapapansin po natin na ang dal ay wala po siyang open na linya na kung saan pwede pong dumugtong ang pangalawang letra, sapagkat kung inyo pong maaalala ang ating isinulat kanina, ang dal po ay kasama po siya sa 6 na letra na hindi po pwedeng dugtungan. Okay, kaya kung ano po ang kanyang larawan kanina sa umpisa, ganun din po ngayon. Okay, sapagkat hindi po siya pwedeng dugtungan. Pangalawa ay kha. Ano ba ang kanyang larawan kapag siya ay nasa gitna? Ang kanyang larawan po ay ganito. Okay. Okay, ganyan po ang kha, at wag po nating kaligtaan ang tuldok. Ganyan po ang kha kapag siya po ay nasa gitna. Okay? Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ito ay nangangahulugan na may may susunod sa kanyang letra. At ang lam po kapag siya ay nasa dulo ay ganito po ang kanyang larawan. Okay? Ganyan po ang larawan ng lam. At huwag po nating kaligtaan ang kanilang mga vowels. Okay? Dakhala, 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 dakhala. Ngayon ay dito po tayo sa final step. Okay. Ang final step ay ganito po. Ang dal ay ganyan din po siya isulat, sapagkat hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? Mali po kung ganito po ang gagawin natin. Okay? Ganito po ang kha sa gitna. Mali po kung idudugtong po natin siyang ganyan. Okay? Walang ganyan po na pagkasulat sa wikang Arabic. So yan po ay mali. Ang gagawin po natin ay alisin po natin ang kha, at aalisin po natin itong nasa kanyang ibaba. Okay? Sapagkat hindi po siya pwedeng dumugtong sa letrang dal. Okay? So ito lang po sa itaas ang ating isusulat. Okay? Ganyan po. Okay? At ang kanyang tuldok. At ang lam po ang nasa huli ay itong kanyang open na linya ay idudugtong lang po natin. At idudugtong na po natin ang letrang lam. Okay? Ito po ay straight po ang pagkasulat sa kanya. At huwag po nating kaligtaan ang kanilang mga vowels. Okay. So ganito po ang step 1, ang mga original ng anyo. Kapag ito po ang kanilang mga larawan kapag sila ay sa umpisa, sa gitna at sa dulo. At ganito po ang kanilang final step. Step 3 po, ganito po natin idugtong-dugtong ang salita na dakhala. Okay? So ang dal ay mananatiling ganyan po ang kanyang hugis, sapagkat hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? So ang kha ay ganyan po, at ang lam, inalis po natin ito sapagkat hindi po siya pwedeng dumugtong sa letrang dal. Okay, ito na po ang kanyang final. Dakhala, 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 dakhala. Okay, ang kanya pong meaning sa wikang Arabic, ang meaning niya po, ang kanyang kahulugan ay pumasok. Okay, dakhala, pumasok. Ibig sabihin ay tapos na po siyang pumasok, sapagkat siya po ay past tense. Okay, ito po ang pangatlo nating salita. Ang pangatlo po ay shin. Okay, shin at
ra, at letrang ba. Okay? Okay? At shin po na may fatha, shin na may fatha ay pagbigas po sa kanya ay sya. Ra po na may kasra, ri, ba na may fatha ay ba. Kung atin pong bibigasin ay sya, ri, ba. Kung didiretsuhan po natin, syariba. Okay? Syariba. Ang kanyang kahulugan po ay uminom. Okay? Syariba. Uminom. Okay? So ano po, ngayon po, paano natin siya isusulat sa step 2? So ganun din po yung inyong gagawin. Wag nyo po munang panoorin ang video ito. I-post nyo po muna at kayo po muna ang sumagot sa step 2 at final step, at mamaya nyo po ipi-play. Kapag tapos na po kayong sumagot, ikumpara nyo na po ang inyong mga kasagutan sa aking sinulat, inshallah subhanahu wa ta'ala. So kung halimbawa po tapos na kayong sumagot, ganito po ang letrang shin kapag siya po ay nasa umpisa ng isang salita. Ganyan po ang letrang shin kapag siya ay nasa simula. Ang ra kapag siya po ay nasa gitna. Ganyan po. At ang ba kapag siya po ay nasa dulo ng isang salita. Ganito po. At huwag niyo pong kaligtaan ang kanilang mga vowels. Sya, ri, ba. Okay. Ngayon po, mapapansin niyo po ang shin. Ito po ay nangahulugan na may durugtong sa kanya. Pangalawa po ang ra. Nangahulugan po ito na may nauna sa kanya. So pwede po siyang dumugtong. Kung inyo pong mapapansin ay meron po siya ditong linya, pwede po siyang dumugtong. Ngunit wala po siya ditong linya, hindi po siya pwedeng dugtungan sapagkat ang ra ay isa sa mga letra na isinulat natin kanina, isa sa 6 na mga letra na isinulat natin kanina, na pwede po silang dumugtong sa ibang letra at hindi po sila pwedeng dugtungan. Kaya naman po ngayon sa gitna nakasulat po ang ra, pwede siyang dumugtong, ngunit hindi po siya pwedeng dugtungan ng letrang ba. Okay. So paano po natin isusulat ito sa step 3? So ito po ang ating pangatlong word na po natin ito. So paano po natin isusulat ito sa final? Ang shin mananatiling ganyan sapagkat ganyan po ang kanyang larawan kapag siya ay nasa umpisa. Ang ra, okay? Ang open niya po ay idudugtong na po natin dito. Okay? Ang kanyang open ganyan. At idudugtong na po natin ang ra, okay? Ganyan po. At ang ba po ay meron po siyang linya na nangahulugan na may nauna sa kanyang letra, okay? So ganito po ang ba kung kapag siya po ay durugtong. Ngunit dito po sa final step ay hindi po siya pwedeng dumugtong. Kaya aalisin na po natin ang linyang iyan at ibabalik na po natin siya kung ano ang kanyang original na anyo. Okay? Ganito po ang kanyang original na anyo. Inalis na po natin yung linya kanina sapagkat hindi po siya pwedeng dumugtong sa letrang ra. Okay? At kopyahin lang po natin ang mga vowels nila. Okay? Ang shin may fatha, sya, ang ra po ay may kasra, ri, at ang ba ay may fatha. Okay? Sya, ri, ba. Syariba. Ganito po ang mga posisyon nila, ang mga anyo. At ganito po ang kanyang final steps kapag idudugtong-dugtong na po natin sila. Okay? Shin na may fatha, sya, ra na may kasra, ri, ba na may fatha, ba. Sya, ri, ba. Syariba. Okay? Naway tama po ang inyong mga kasagutan. Kung mali naman po ay itama nyo na lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, more on practice lang po at mapiperfect nyo din po ang pagsusulat sa wikang Arabic. So natapos na po natin ang pangatlong kalima, pangatlong salita. Dalawa na lang po inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod po ay kharaja. Okay? Ang kasunod po ay kharaja. Kha, pusra, tsaka pangatlo po ay jim. Okay? Jim.
kha, mayroong fatha, kha, ra na may kasamang fatha, ra, jim na may kasamang fatha, ja, kharaja. Kanina po ay sa pangalawang salita po kanina ay sinabi po natin na dakhala. Ang dakhala po ay pumasok. Ngayon po ang pangapat na salita nating pinili ay kharaja. Kharaja ang kanya pong kahulugan ay lumabas. Okay? Dakhala pumasok, kharaja lumabas. Okay. Ngayon paano po natin siya idudugtong-dugtong? Ang kha ay ganito po ang kanyang larawan kapag siya po ay nasa umpisa. Ang ra kapag siya po ay nasa gitna, kagaya din po kanina sa shariba, ganyan po siya kapag nasa gitna. At ang jim kapag siya ay nasa dulo, yan po, meron po siyang linya dyan na nangangahulugan po na may nauna sa kanya. Okay? At ibabalik na po natin siya sa original na kanyang anyo sapagkat wala na pong durugtong sa kanya. Okay? Sapagkat wala nang durugtong sa kanya. So ang gagawin po natin ay itatransfer lang po natin ang kanilang mga patinig. Okay? Fatha, kha plus fatha, kha, ra na may fatha, ra, at jim na may fatha, ja, kharaja. Okay. Ngayon sa final step ay ganito po siya isulat. Ang kha ay mananatiling ganyan po ang kanyang anyo. Ang kasunod po ay ra. Huwag po natin kaligtaan ng mga tuldok. Ang ra, ang kanyang open po ay dudugtong lang po natin dito. At okay, ganyan po siya, ra. At ang jim, ang ra po ay kasali po siya sa mga letra na pwedeng dumugtong ngunit hindi pwedeng dugtungan. Kaya ang jim po ay aalisin na po natin ang linyang ito sapagkat hindi po siya pwedeng dumugtong sa ra. Okay, so ibabalik po natin siya sa kanyang original na anyo. Kha, ra. Okay, ganyan po. Babalik na po natin siya sa kanyang original na anyo. At huwag pong kaligtaan ng kanilang mga vowels. Okay? Kha, ra, ja. Kha, ra, ja. Kharaja. Kha, ra, ja. Kharaja. At ito po ang final. Kha, ra, ja. Kharaja. So alhamdulillah natapos po natin ang 4 na salita. At ito po ang panghuli. 5 lang po muna ang kukunin nating salita ngayon at daragdagan lang po natin sa susunod na aralin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Importante po ay may idea po tayo kung ano po ang ating gagawin. Paano po natin sila idudugtong-dugtong step by step. Okay? Mula sa step 1, step 2 at step 3. Ang pangatlo po, ang panghuling salita na ating isusulat ay ito po. Mag-uumpisa po sa jim. Okay? Jim, lam, at sin. Okay? Ang jim po na may fatha ay ja, lam na may fatha, la, sin na may fatha, sa. Jalasa. Okay? Jalasa. 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 Ang kanyang kahulugan po ay umupo. Okay? Ang kanyang kahulugan ay umupo. Jalasa. Ang jim po, dito na po tayo sa step 2. Ang jim, kapag siya po ay nasa, ganon din po ang inyong gagawin. Maaari nyo po munang i-post, tapos i-play nyo po mamaya kapag may kasagutan na po kayo. So, ang jim, kapag siya po ay nasa umpisa, ay ganito po siya isulat. Okay, ja. Ang lam, kapag siya po ay nasa gitna, ay ganyan po. Okay, ganyan po ang lam. At ang sin, kapag siya po ay nasa dulo, ay ganyan po siya isulat. Okay, ganyan po isulat ang sin. Ganito po isulat ang letrang sin. Okay. At itatransfer lang po natin ang kanilang mga
vowels, ja, la, sa. Okay. Ngayon po, sa final step, paano po natin idudugtong-dugtong ang tatlong harf na ito, tatlong letrang ito? Paano po natin silang idudugtong-dugtong at gagawing isang salita? So, ang lahat po ng ito, lahat po ng harf na ito, lahat ng mga letrang ito, ay hindi po sila pasok doon sa 6 na hindi pwedeng dugtungan. Okay? Ang tatlong ito po ay pwede silang dumugtong at pwede rin po silang dugtungan lahat. Okay? Kaya, magkakadugtong-dugtong po sila ngayon sa final step. Okay? Ang jim ay ganyan po siya isulat kapag siya ay nasa umpisa. Ang lam, ang open niya po ay dito po. Idurugtong na po natin dito. At ang open niya na pangalawa, nangahulugan na may durugtong po sa kanya. At ang sin, ito na po, ito po dito, ang open niya po ay magsisilbing ito po. Okay? Ang open niya po dito ay ito na po. Okay? So, durugtungan lang po natin. So, durugtong po natin dito, jala. Okay? Okay, ganyan po. Okay? At wag po natin kaligtaan ang mga harakat, mga vowels po nila. Okay? Ganyan po siya isulat. Okay? Ganito po ang kanyang larawan kapag hindi po sila magkadugtong-dugtong. Ja, la, sa. Jalasa. Ito po ang kanyang larawan kapag sila po ay nasa simula, gitna at dulo. Ja, la, sa. Jalasa. At ito po ang kanyang final. Ja, la, sa. Jalasa. So, alhamdulillah, natapos po natin ng 5 mga salita sa pagsasanay ng part 2. Okay, gumamit lang po tayo ng tig 3 letra kung paano po sila idugtong, kung pwede po silang idugtong, at kung paano po idugtong ang isang salita na may kasamang letra na hindi pwedeng dugtungan. So, alhamdulillah, i-review nyo lang po ang mga napag-aralan natin at i-apply nyo po sa ibang mga salita. Naway may natutunan po kayo sa araw na ito at naway ma-improve po ang inyong pagsusulat sa wikang Arabic at ang inyong pagbabasa din po sa wikang Arabic. At naway ituro po ninyo kung mayroon po kayong natutunan, pwede nyo pong ituro iyon sa iba. At pwede po kayo mag-invite ng ibang kapatiran na inyong kilala na nais matuto sa wikang Arabic. Pwede nyo pong i-join sa ating pag-aaral insyaallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po. Naway may natutunan po tayo sa araw na ito. At ibahagi din po natin sa iba insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawamat tawfiq wassadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم